Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok ng mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan natin ang mga kaganapan at usaping nangyayari sa ating bansa. Nag-umpisa na daw po ang online voting ng ating mga kababayang OFW at may nagre-reklamo po sila dahil nga mali ang lumabas sa kanilang boto. Mukhang may magic daw na nangyayari. Nagpaliwanag na rin po ang Comelec dito. Kaya panoorin po natin ang buong video kung ano ang kanilang sinabi tungkol dito. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para po sa ating latest news update sa ating bansa. Panoorin na po natin mga kababayan. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, 'di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and the 30 Youth Party List. Pero nang chinek ko po sa QR code, ito po yung lumabas. Merong si Brosas, si Bato, marami, si Cayetano, si Lito Lapid. Yung mga hindi ko naboto ba? Nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Andyan din si Rebella, si Binay. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least may proof kami na yan yung nangyayari. Diba? Nandyan din si Rebella, may klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP plus Honasan at Gonzales. Pero so far di ko nakita si Gonzales dyan sa QR code na yan. Apo, nag-umpisa na yung botohan ng ating mga kababayan. Dami pong... So ito po yung mga kababayan na in-expose ng ating mga kababayang OFW na lumabas doon nga sa resulta na in-encrypt mga kababayan. Sana nga matugunan nga po ito ng Comelec. Ito po yung tugon nila mga kababayan. Panoorin po natin. Natanggap na mga hinaing ng ating mga kababayan po, attorney, kasi merong mga lumalabas doon na parang sinasabi nila na bakit ganyan hindi nagtutugma doon sa binoto ko, yung may mga nababasa doon sa isang parte nung screen nila na nandoon yung mga iba't iba daw na mga pangalan ng kanila pong mga nababasa. Natanggap nyo na po ba itong mga reklamo na ito, attorney? Tama po, dahil yun naman po nakikita po nila na script na yan, hindi naman po yan yung ballot image ng kanilang binotohan. Yan po ay isang encrypted script kung saan, in fact nga po, kahit tignan nila po uli yun, makikita po nila ang lahat ng pangalan ng kandidato sa pagkasenador. Ayun po ay hindi naman po nangangahulugan na yun po yung binoto nila, kundi isa po itong encoded at encrypted script na pagka ginamitan po ng ating verifier ay mahuhugot po yung balota nila. Unfortunately po, hindi pwedeng ipakita ng sistema yung kanilang binoto, yung image, dahil ito po yung magagamit sa vote buying. Wala po pinagkaiba yan kung saan yung resibo po natin sa ACM ay kailangan iwan sa presinto. Opo, kasi marami na pong nag-post. Kahapon pa nga umaga, nakipag-ugnayan agad ako kay Chairman Garcia para at least magkaroon ng kalinawan, matulungan yung Comelec sa pag-explain din nito sa ating mga kababayan. So ulitin lang po natin, ang nakalagay kasi doon sa screen po, sir, this is your ballot content. Kaya, tama po, parang na-conclude nila na, uy, saglit lang, hindi ko binoto to, ba't may pangalan dito? Pero yun pala, lahat ng mga pangalan ng kandidato ay andoon. Tama po kayo, dahil yun po ay isang encrypted at encoded script kung saan po, iyan po ay parang jumble na mga letters na hindi natin makikita, pero pag isinalang po yan sa election verifier, ay makikita po yung mismong binoto natin po. Ang isa pa sa parang nakakalito sa kanila din po, attorney, alam natin itong mga script na ito or code na ito, hindi po ito para sa mga talaga botante dahil hindi mo maintindihan. Siguro makakaintindi nito yung mga IT expert talaga. Pero bakit po hindi ayon sa pagkasunod-sunod yung may mga pangalan pong lumilitaw po doon, sir?
Yun po kasi yung purpose po talaga ng encryption, naka-encode po yan. Dahil kung pagsusunod-sunod rin po natin, wala rin po, makikita din natin yung kumbaga po yung ating sistema na yun pala, pagkakasunod-sunod, titignan mo lang yung pagkakaiba. Yan po talaga, jumbled po yan talaga. This because encrypted nga po, talagang halo-halo po sila. Opo. Bakit po ganun ang kung dapat sana mga kababayan, di ba ho, ilalabas ho nila yung resulta na binoto nila. Bakit naka-encrypt? Ayun ang tanong mga kababayan, di ba ho? Dahil nga, dapat ilalabas ho nila yung resulta agad no, kung ano yung binoto mo. Ayun ho yun eh. Dapat ang gawin ho nila. Hindi yung dinadahilan nila na encrypted at rumble daw po yung mga pangalan dun sa na yun, sa code na yun mga kababayan. So, naniniwala ho ba kayo? So mag-comment lang ho kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito mga kababayan sa mga pinaggagawa nila para lang dito mapagtakpan ang mga sinasabi nilang ganyan. Kung naniniwala ho ba kayo mga kababayan dahil sa sinasabi nilang encrypted. Encrypted daw po yun mga kababayan. Ano ba to? Encrypted na pandaraya o totoo bang talagang ganyan talaga? Hindi ho natin alam mga kababayan kasi hindi ho tayo IT. Ito nga, pinapaliwanag ho ng IT nila, spokesperson nila na encrypted daw para marumble daw po yung mga mga pangalan ng mga kandidato mga kababayan. So naniniwala ho ba kayo dyan? Kayo na ho pa mamusga mga kababayan. So pakinggan pa ho natin kung ano yung mga paliwanag nila. Pero pwede ba itong hindi na maipakita sa mga botante, sir? Kasi parang nagdadagdag lang sa kanilang parang kalituhan po. Hindi naman po. Mas gusto po nating ipakita yan. Una, dahil yan po yung confirmation na nabasa at nasave yung kanilang balota. Kalawa, yung parehong script po na yan, ang equivalent ng QR code. Alam niyo po kung kayo nag-testing po doon sa ating ACM, meron pong QR code yung resibo nyo. Kapag ka po in-scan nyo ng anumang gamit na cellphone yan, makikita niyo po halos ganyan din po yung pangalan pero naka-jumble siya at maraming mga letra at mga numero. Yan po yung purpose ng encryption. So yan pong nakalagay, nakikita nila na halo-halong pangalan at letra dyan, yan ang direct equivalent po ng QR code na kapag ginamitan po natin ng election verifier ay ma-retrieve po natin yung balota. Pag retrieve ng balota, anong purpose yun? Pwede natin i-print para sa random manual audit, i-print para sa manual tally, at higit sa lahat pag-audit po natin, pwede pong gawin yan. Ang isa rin sa kanilang hinahanap ng mga botante sa overseas din po, attorney, is saan yung resibo? Paano ko malaman na yung akin pong binoto yun talaga? Pwede ko bang makita yung resibo, actual na resibo, or kung ano bang makikita sa screen, patunay na yun talaga yung pinili ko? Ayan po, isang naging malaking desisyon ng COMELEC. Ipapakita ba natin yung resibo sa ating mga kababayan na merong risk na makuhanan, kumuha ng screenshot o kaya gumamit ng ibang device? Ang problema po kasi dito, pwedeng magkaroon ng lansadera o scheme para ipakita yung vote buying. So ang naging desisyon ko, hindi natin ipapakita yung actual na balota para kahit screenshot po nila, makikita nila yung script. Yung script na yan, i-capture po nila yan dahil kung kailangan mag-audit tayo, yan po dapat ang equivalent ng kanilang balota. So ito po yung parte ng auditability and at the same time, pinananatili natin secure at labas dun sa magbabalak po na mag-vote buying. Hindi mga kababayan Siyempre, ikaw na yung at least malalaman mo kaagad yung resulta, di ba mga kabayan, na yun ang binoto mo. So yung mga nag-screenshot at magpo-post nun, dapat hindi nila ipopost. Yun lang ang dapat gawin nila, na pagbawal i-post yung mga resulta na binoto nila mga kababayan. So ayun ang dapat ipagbawal nila. Pero yung dapat itong binoto nila na resulta, dapat ilabas nila yun para malaman na at maano tayo mga kababayan, di ba, naniniwala tayo na yun nga yung binoto natin. Pero ang ipagbawal nila yung screenshot na kinuha nila, hindi nila ipopost sa social media. Yun dapat yun kung sino yung magpopost sa mga yun, ayun po yung mga makakasuhan mga kababayan. Di ba yun ang dapat ipagbawal nila. Pero para at least malaman natin yung binoto natin na
nandun nga, tunay nga yun mga kabayan, ay yung resulta. Hindi ho eh. Di ba ho? Ba natin sabihin, sir, na yung mga script or yung mga codes hindi intended para sa mga botante? Parang kumbaga i-distribute. Opo. Intended din po para sa kanila yan dahil pwede po nilang makapture yan. Yung nga pong purpose no. Nang sa gayon, yan, pag yung capture mo na yan, yung script na yan, pag tinapat natin ito sa actual na balota mo, makikita mo, mariretrieve yan, 1:1, parehong-pareho. Pero hindi nga po ganun kadali ma-decode. Ang purpose po yan, encrypted, nang hindi po makuha yung mismong balota para maipamigay gamit sa vote buying. So, kung ako ay botante po, paano ko po siya i-appreciate? I-copy-paste ko po ba? I-save ko po ba itong mga napakaraming... Pwede niyo pong gawin yan. Para nang sa gayon, meron po kayong hawak-hawak. Pag dumating po yung puntong tapos na yung botohan at kailangan na natin mag-audit, kailangan na mag-imprenta sa post ng mga papel, yan po yung patunay natin na yan po yung resibo ninyo. Opo, okay. At least malinaw po sa ating mga kababayan. So, hindi na ito siya mawawala po. Nandyan na talaga ito na makikita ng mga botante. Yan po yung sinasabi po namin na dapat yan ang nakita mo nang bumoto ka kahit bago magtapos yung sistema. Pag binalikan mo yan, yan pa rin ang makikita mo. Opo. Sir, doon sa 1.4 million na registered voter last week, nasa 47,000 mahigit pa lang ang nakapag pre-enroll. Ngayon po ba, kamusta po yung pre-enrollment natin? 1.24 million po yung ating registered overseas voter. Ang kanina pong alas 5 na madaling araw, nasa 55,000 na po ang ating enrollees. Meron po ba kayong plano, sir, na magkaroon ng malawakang pagpapaintindi ulit sa ating mga kababayan ukol nga po dito sa, kasi kalat na rin ito sa social media po at talagang marami tayong mga natatanggap na mga reports na nag-aalala sila. Ang sabi pa nga nila, i-stop muna ako sa pagboto dahil gusto ko talagang maliwanagan dito sa mga pangyayaring ito. Ay, hindi po tayo titigil. Una po sa lahat, papuri sa ating mga tauhan ng embahada at konsulata sa pumumuno ng mga consul general at mga ambassador. Sila po talaga yung nag-lead ng efforts to reach out to the Filipino communities. Nagsiset up pa nga po sila ng website, yung mga web pages at kanilang mga social media pages. Ganon din po ang ating Office for Overseas Voting, kasama na ang departamento namin. Hindi po kami tumitigil sa paghihikayat, sa paggawa ng paraan para makapag-enroll ang ating mga kababayan. Mapawanin po yung kanilang mga kaba at yung agam-agam. Muna sa gayon, makaboto po sila ng payapa. Dear Comelec, pakicheck naman. So ito pa mga kababayan, ito pa isang pinost po natin ng isang kababayang OFW. So ito nga, ito yung naging resulta po niya sa pagboto niya mga kababayan. Panoorin po natin. Po ang result ng aking boto kasi iba po yung lumabas compare doon sa binoto ko. Yan po yung screenshot. Ayan, mukhang kakaiba, no? Kakaiba po talaga yung lumabas. Arellano, Ernesto, hindi ko po yan binoto. Ayan guys, so mukhang may magic na naman itong result. Bong Revilla, hindi ko rin yan binoto. Alaka. Castro, no. Castro, no. Patayin na. May magic na, guys. With all due respect po. Kasi right naman po natin bumoto, di ba? Naka. Bakit iba yung lumabas? May magic na nga talaga, Iba-iba ho yung mga pangalan na lumalabas, mga kababayan. Yung mga binoto ko. Ilan lang ba lumabas yung binoto niya? Dalawa lang ata yung lumabas eh. Dalawa lang daw ho. Patayin na. May magic na. Yan.
pwede nilang Tapos, makita pa rin yung ito na po yung paliwanag ni Comelec Garcia po. Panoorin natin kung ano sinabi niya tungkol dito. Mga kababayan, kayo na ho, bahalang humusga dito. mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo. Yun na nga ho mahirap dun mga kababayan eh. So, yung pagboto ho nyo, tapos gusto nyo i-verify, tapos mali ho, and then i-audit ho nila. Kasi ho, mag-aano na sila yung mga kababayan eh. Siyempre, yung mga nanalong na yan, mga senador na yan, kung sino mga binoto nyo, matatagalan ho tayo yan, di ba ho? Matatagalan ho na kasi i-audit. Kung na-proklama na sila nanalo, so may laban pa ho ba tayo dyan? Wala na. Tapos na ho, di ba ho? Yun lang ang question lang doon mga kababayan, di ba ho? Na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papayla. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon. Yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksaktong mga binoto. So mga kababayan, yun nga daw, hindi ho kagad yung binoto mo na lalabas kagad doon sa encrypt. So, bakit ganun ho, di ba? Bakit ganun ang paliwanag nila? Hindi ho kagad yung syempre, yung resulta, makikita mo agad kung ano yung binoto mo, mga kababayan. Di ba ho? So, malaki ding yun. Kasi, bakit dun sa encryption na yun ay lumalabas yung mga iba-ibang pangalan? Yun lang ang katanungan talaga. Kaya marami tayong mga kababayan na nagda-doubt dito. Di ba? Na nababahala dito sa mga resulta na to mga kababayan. Sana nga maayos nila at tama nga yung magiging resulta mga kababayan at hindi ito ang pandaraya. So mga kababayan, ito po ang paliwanag ni Comelec Garcia. Ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment lang po kayo at mag-like and share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para po sa iba pang update mga kababayan. Maraming salamat po.